guys! Hello! Oh, wow! Oo, nagbabalik kami sa panibagong episode ng In the Right Corner. Kasama si... Kuya Dwayne. Yes, and of course, Almira Shield. Sa mga hindi po nakakakilala at nakakaalam, hindi pa naman po ako wanted, pero Almira Shield. Oo, maraming wanted sa Pilipinas ngayon. Huy! Huwag ka Dahan-dahan. magbabanggit. Hinay-hinay lang. Magtabi-tabi po ka. Pero hindi. Una sa lahat, gusto po namin magpasalamat dun sa, kuya, mga nakinig dun sa mga una nating episodes ng In the Right Corner, di ba? Nakita ko, ang dami na nagsa-search. Wow! Kahit paano. Isang linggo pa lang, na-appreciate namin yan sobra. Oo, mga 7 na sila. So, sana maging 12 na sila 12, pagkatapos nito. oo. Lalo ngayon, mas pa-interesting na ng interesting yung topic na pag-uusapan natin. Oo, mas ilalapit natin sa mga bahay nyo at sa mga puso nyo. Oo, gusto mo na malaman kung anong topic Ang ngayon. pag-usapan natin ngayon. Oo, wala kasi siya laging kaalam-alam. Ako lang nagsasabi na, alika kuya, may bago tayong pag-uusapan. Sige, G, gagano lang siya. Eto, maganda to. Ang topic natin ngayon ay, paano ko ba ito i-context? Tama bang tulong ka lang ng tulong? Or hanggang saan o hanggang kailan ka lang dapat tumulong? Interesting. Maganda pag-usapan yan. Actually, very, very par for the time. Wow! Ano ang English mo? Naaangkop. Ano English? Para matuto ako. Appropriate. 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 Pagka tumawag yung Queen, mahina ka rin sa English, Naaangkop. Naangkop yun. Oo, yun, naangkop. Ang daming makaka-relate nito, kuya, kasi, nowadays, tama naman na tumulong lang tayo ng tumulong hanggat kaya natin, di ba? Pero bago tayo tumuntun doon, sa experiences mo, ano yung mga iba't ibang klase ng mga taong nanghihingi ng tulong ang na-encounter mo na sa buhay mo? Ako, unang-una, definitely, kasi ako dati, humihingi ako ng tulong. Kaya alam ko both sides. Diba? Pero most commonly, and obviously, yung mga uri ng mga tao humihingi, yung mga klase ng gano'n, unang-una muna, yung mga nangangailangan talaga. Yon, tama. Nangangailangan talaga. Pero meron ding isa na, siguro, think of it this way, may tumutulong, may humihingi ng tulong, pero may pakinabangan. Paano mo naman sabi yung pakinabangan? Ganito yan. Pwede kasing tumulong ako sa'yo ngayon, hindi dahil sa gusto kitang tulungan. Pero may kailangan akong tulong sa'yo later on. Oh! Uy, ang daming ganyan. To simplify, yung mga nanghihingi ng tulong na tutulungan ka dahil alam niyang later on, manghihingi ako ng tulong sa'yo. Pinasimple ko. Pero sinabi niya na rin naman. Diba? Meron din kuya yung nanghihingi ng tulong, tapos ang dating, tulungan mo naman ako kasi mayaman ka naman eh. Ito yung ano yan eh, parang, ano yung sinasabi nila dati, ano ba yung sinasabi nila, yung medyo smart shamey. Well, parang ganito yan eh. Pakope mo naman ako, matalino ka naman eh. Yan. Diba? Pero yun, dahil nga tingin nila, nakakaluwag ka, may kapasidad ka, iniisip ng mga tao, required kang tumulong. Obligado kang tumulong. Required. Parang requirement. Ang pagtulong ay requirement. Compulsory. Parang buwis. Para akong parot. Paulit-ulit lang ako. Pero yan talaga yung gusto kong sabihin. Tinuro ko lang sa'yo. Salamat. Thank you. Meron pa, ito pa. Galing tayo dun sa nangingi ng tulong dahil may kailangan mamaya. Tutulong dahil meron ka naman. Meron din yung tulungan mo naman ako. Si Pedro nga, tinulungan mo eh. Tas ako, hindi mo tutulungan. Ginawa kang presidente. O ginawa kang mayor. Naging politika yung pagtulong. Oo nga, no? Dahil, all for one for all. Oo, parang ganon. Oo, parang, kung binigyan kita ng 20, bibigyan ko rin si Queen ng 20. Kasi nabigay ka eh. Oo, kasi nabigay ka eh. Meron pa yung di ba sabi mo noon, ikaw ang bahala sa akin, na hindi mo ako pababayaan. O ngayon nagigipit na ako or kailangan ko ng tulong, tulungan mo naman. Parang utang na loob mo na tulungan mo siya. Naniningil ng tulong. Naniningil. Hindi, naniningil ng pangako. Pangako. Sumisingil na kasi pinangakuan mo daw. Tama. Ano ba? Nag-iisip ako ng mga iba't ibang klase ng mga nanghihingi ng tulong. Marami kasi niyan eh. Meron pa yung
Uy, tulungan mo naman ako. Di ba last time, tinulungan mo din ako? Alam mo yun? Oh. Parang sa English, president. Sa English, May totoo yan. president na tumulong ka before, tutulong ka ulit. Oh. Tawag doon president. Alam mo, merong harsh na word dyan eh. Namihasa. Oh, tama. Namihasa. Namihasa. Ako sa akin lang yun. Opinion ko yun, opinion mo. Though alam kong marami pang kategory yung mga nanghihingi ng tulong. Meron pa yung akala sa'yo di ba? Ikaw na talaga yung charity department. Harsher word pa din mga freeloader. Ooh. Kung makakalibre, Sakyan. bakit hindi? I mean, it's not necessarily a bad thing. I'm just saying na may mga ganon. May mga narinig ako, yung may mga privileges daw. Ang dapat na nakakakuha yung may deserve. Pero pag makakalusot, mag-apply ka. Ayoko na lang sabihin, baka mapolitika tayo. Pero may ganon. Nakakakabato ka usap kasi nagpupuli-politik ka, ganyan. Dapat pang barangay lang Ay, tayo. hindi. Barangay na tayo. Sige, politika sa barangay. Ano ba yan? Ang hirap. Siguro ako, I'd like to add, sa perspektibo ng tumutulong naman. May humingi ng tulong. O merong hindi nangangailangan ng tulong pero mukhang nangihingi ng tulong. Tapos yung tutulong kasi pagkakakitaan ko, yung tinulungan ko. Meron din yan. Alam mo yung feeling na, sige, ngayon muna, makakabawi din ako. May bawi. May bawi. Oo. Oo. Kaya alam mo, naisip ko tuloy, no? Siyempre, lahat ng mga lumalapit sa atin ng tulong, hindi naman natin alam kung ano yung intention nila. Pero tama ka, unang-una talaga yung nangangailangan, kaya lumalapit. Pero meron na rin kasi yung nangingi ng tulong to take advantage. To take advantage of your kindness, of your resources, of yung alam niyang feeling niya, kakailanganin mo rin ako, and everything in between. Di ba? Ang tanong dyan ngayon, kailan mo masasabi na, oops, teka, tama na. Di ba, sabi nga nila, mabuti ang tumutulong ka sa kapwa mo. Oh. Siguro pasimula, no? Parang, in the eyes of the Lord. Wow! I would say, tama. in the eyes of the Lord, tumulong ka without thinking of anything. I would like to think na you're in the good books of the Lord. Kasi tumulong ka ng walang pag-iimbot na walang hesitation. May mga tao nga na may mga nabasa ako in the past na tumulong kahit sila mismo nangangailangan ng tulong. Yung mga simpleng, for example, sa panahon ng kalamidad, ikaw mismo nabaha, pero nagsagip ka pa ng buhay. Diba? May bayani tayo. Sajid Bulid, kung nababasa nyo about our mga heroes, no? Si Sajid Bulid, simpleng bata. Pero, nung nanganib yung parang pagoda, parang piyesta yun pagoda, hindi siya nag-hesitate tumalon, isalba yung mga tao doon sa pagoda. Namatay siya. Hindi siya nangiwi na tumulong. Pero, on the other hand, hindi rin naman masama na mag-doubt ka. Kasi nabanggit man na rin naman hindi lahat ng humihingi ng tulong, unang-una maganda intensyon. Pangalawa, may mga humihingi ng tulong na hindi na nga maganda intensyon, masama patingin sa'yo. Diba? Sometimes you want to help, pero at the same time, you are well within your right to think about it. For example, bangko. Ang bangko maraming pera. 'Di ba? Kung tutuusin, kayang tumulong ng maraming tao niyan. Pero hindi niyan gagawin mag-release ng pera at tumulong na lang magpautang just because may kapasidad siya. Siyempre, titingnan niya yung kwalifikasyon ng tao. Makakabayad ka ba in the end? Kaya mo bang for example, sumunod dun sa terms ng produktong kinukuhanan mo? Maraming ganung bagay. So, I would say hindi ka masama kung magda-doubt ka. Pero hanggang saan ka tutulong? Kailan mo masasabi na, oops, teka na. Kasi halimbawa ako ano ko kuya alam mo yan, di ba? Maawain talaga ako, Lord. Naku po, alam mo yan. Kilala kita. Sobrang, alam mo ba, dumarating pa sa time na may mga nagsabi na, uy, huwag mo na tulungan yan, umano na yan lumapit na yan kay ganito, or sobra na yan, hindi yan matututong tumayo sa paan yan pag lagi mo siyang aalalayan. Ako kasi, lagi ako nasa perspective na, lagi kong binibilang yung kung ano yung sobra sa akin, hindi yan mo na. Kikitain ko rin naman to, sige. Tapos, meron din yung at the back of my head na, di, sige, kung niloko niya ako, di, it's on her or on him, di ba? Pero minsan, pagka pala, ewan ko kung ako lang to, pag may mga bad days ka, tsaka lahat tayo dumadaan tayo sa sagad moment natin. Pag dumarating ka pala sa sagad moment mo, hindi mo man sinasadya, well, sabi nga lahat ng emotions are valid, bigla mong maaalala na sobra naman yun, kaya niya naman palang gawin, or ang worst, is yung, grabe naman, after all, ganon. At
meron pa palang mas worse. Laging may mas worse. Pag nalaman mo na at the end of the line, nag-take advantage lang pala talaga sa'yo yung tao. Tapos may mas worse pang level. Nung hindi ka na kailangan, wala ka na din. Kinalimutan ka na. Yes. Ako, dalawang bagay ko titignan yan. Dalawang anggulo. Yung unang anggulo, for me and this does not apply to everyone, kasi iba-iba tayo ng moral compass. Yung sukatan ng moralidad, sukatan ng kindness, if you will. No? Yung una-una, tingnan mo yung pagtulong as a way, as risk sa'yo. Kapag tutulong ka, kaya mo ba? Tama. Pag hindi mo kayang tumulong at tumulong ka, para mo na rin sinabing, sinugal mo yung buhay mo for nothing. So, yung practical point of view, most often than not, will save you. Pero, naiintindihan kita, may practical side, may moral side, may kindness side, di ba? Sabi mo nga, use, as much as possible, spread kindness, di ba? Nandun na tayo, tumulong ka na. Tinake advantage ka, binalahura ka, maraming sinabi sa'yo masama. Or, may tumapat pa doon, yung sabi mo nga kanina. Ako, ang mindset ko palagi, pag tumutulong is, tumulong na ako eh. Yun na yun, binigay ko na eh. Hindi naman, lalabas kang masama pag sinabi mong, pag kunyari, tinulungan kita. Tapos, after a few months, nalaman ko na may masama ka palang sinasabi. It doesn't feel right na puntahan kita and say, tinulungan kita, tapos ginanon mo ko, akin na yung mga tinulong ko sa'yo. Unang-una, parang donation yun eh. Parang nagbigay ka ng something, sa kanya na yon. So, hindi mo na pwede bawiin yon. Pero kung ako tatanungin, tumulong ka na eh. Charge it to experience. One. Second, for me, tumulong na ako eh. Parang, kung masama man yung turing niya sa akin, masama man yung ginawa niya sa akin, ang iisipin ko na lang, at least nakatulong ako. Kailangan niya yan ngayon eh. Di ba? Pangalawa, dahil nakatulong na ako, ang gagawin ko, ang iisipin ko na lang is, one way or the other, may payoff to for me. Hindi to ngayon. Sabi nga ni Mama, lagi kong sinasabi to. Lagi kong sinasabi to kahit sa trabaho. Kapag may kaming ginagawa na hindi immediate ang impact. Naalala mo yung sinasabi lagi ni Mama, yung pag gumagawa ka ng bagay at may return yan, hindi ibig sabihin, hindi yan parang sili na umaanghang agad. So, tumulong ka with the mindset of helping. Kung napasama ka dahil tumulong ka, so be it. At least tumulong ka. Sa mata ng Panginoon, tumulong ka. Hindi yung sa mata ng Panginoon, tumulong ka, pero. One way or the other, maganda balik niyan sa'yo. And most often than not, yung mga tinulungan mo na unfortunately, binalahura ka, marami sinabi sa'yo masama, hindi rin yung sili na aanghang agad. One way or the other, may balik yan sa kanila. Pero syempre, on the other side. Siguro at the end of the day, generally, ang pagtulong, magandang bagay. Pero isipin mo lagi yung sarili mo. Kaya mo ba? Pangalawa, kung kaya mo, do you want to keep on helping despite the environment? Kasi hindi lahat ng environment conducive to helping. Kasi ang realidad ng mundo ay it's harsh. People will go after you. People are always going to be against you kapag hindi sila agree sa pamamaraan mo. Or di nila nakukuha yung gusto nila makuha. Yung drip mo. Oo. Di tama din. Alam mo, habang sinasabi mo tuloy yung preaching mo, Sunday pa naman. And then, naalala ko yung natutunan ko lang to recently, kuya. Totoo pala talaga, no? Dati akala mo, pag nababasa mo sa internet mo, okay. Pero tama pala. Less yung pain, pag less yung expectation. Natutunan ko na pag tumulong ka, huwag ka nang lilingon. Kasi pagka minsan, may kahit unconsciously, yung tampo na gaano hindi mo man gustuhin bilangin o singilin yung natutulong sa'yo kasi hindi ka naman ganong klase ng tao. Pero alam mo sa puso mo na may kurot yung, hindi dahil sa hindi ka tinulungan kundi yung kaya kang isa walang bahala, na habang ikaw, eto lang kaya mo A, pero kaya mo umabot hanggang Z. Siguro depende sa tao. Ako kasi ganun Kahit hindi ko kaya, ginagawa ko ng paraan. Actually, mas nakakapag-isip nga ako na, hindi, kasi kailangan ko siyang tulungan Kawawa, nakakaawa. Tapos ito lagi kong nilalagay yung sarili ko. Dalawang bagay, lagi kong nilalagay yung sarili ko. Una, nung ako yung nandun sa sitwasyon na yun. Pangalawa, paano kung ako yung nandun sa sitwasyon na yun? Halimbawa na, for example, talino ko, di ba? Sobra-sobra na yung takbo ng isip ko. Sobrang redundant. Iba. Talaga. Example, halimbawa. Oo. Sarap pitikin yung Magulo matalino ko. Halimbawa, naiisip ko nun, halimbawa, hindi naman pera lang, hindi pera.
alam mo, isa sa bagay na itutulong mo sa iba na napakalaking factor, oras, effort. Walang halaga yun. Minsan pag may mga kaibigan ako na tumatawag, dating gabi, kahit pa ulit-ulit na yung kwento nila sa boyfriend nilang niloloko sila, nakikinig pa din ako. Alam mo bakit? Kasi pakiramdam ko, mahirap yung ikaw yung nandun sa sitwasyon, tapos walang nakikinig sa'yo. So, minsan, kahit na parang mapapagod ka natin, ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na, ganito, ganyan. Pero hindi, makikinig ka eh. Totoo yan. Plus, yung part na paano kung ako naman, yung nangailangan, tapos wala akong matakbuhan. Kasi nanggaling na ako sa dati, alam ko yung pakiramdam, yung gusto mo lang yakapin yung sarili mo kasi wala kang mapuntahan. Alam mo yung ganun. May may mga ganyan akong story, personally, na may mga tao in the past na, alam mo yung same old sub-story na, bakit ba ako niloko ng boyfriend ko? Lahat naman ginagawa ko. Tama ka eh. Paulit-ulit yung kwento. Pero years after, nung ako na yung nag-struggle, and you know this, marami akong struggle in life eh. Parang sobrang, minsan pagka kinukwento ko sa iba, narinig ko na yung kwento na, ba't kinukwento mo ulit? Kasi parang, ako personally, mahilig ako magkwento ng story ko for some reason. Pero yung mga taong pinakinggan ko in the past, sila ngayon yung nakikinig sa akin. Yung tipong literal na iyakan ko yung balikat. And looking back, no, parang nung mga panahon na yon, wala naman akong kapasidad tumulong financially, if you will. Pero the mere fact that I helped him or her parang loosen up a little bit, paluwagin yung damdamin niya, makatulong man lang sa sitwasyon by saying na ito pwede mong gawin to going forward, hindi mo na mababago yun in the past. In a way, tumulong ka eh. So parang ang ganda nung sinabi mo, yung angulo na helping does not have to be through material things. It does not have to be through money. Pero it can be through effort. It can be through connection. Bonds. And if yun, napag-usapan natin sa previous podcast yan. Bonds is important, di ba? Oo, tsaka yung mga simpleng, okay ka lang, kaya mo yan. Alam mo kasi minsan, ito pa yung tingin ko sa pagtulong eh. Minsan, di ba sasabihin nila, ang bait mo kasi kaya ka inaabuso. Alam mo ba minsan ang take ko dyan? Hindi, ginamit lang ako ng Diyos. Ako kasi yung may kaya eh. Nagdadasal ka eh. Nangingigas kay Lord na, Lord, paano ba ako makakasurvive? Lord, gutom na gutom ako, wala. Lord, paano ako makakabayad ng tuition? Dumating ako. Sumahod ako sa paluwagan. Mapagkakatiwalaan ka. Sige, hiramin mo muna kasi kailangan mo to eh. Saka, hindi lahat ng humihingi ng tulong necessarily nangangailangan ng tulong. I have a very, very, parang hindi siya funny, pero very cute story nung college ako. Meron akong isang kaibigan, filthy rich, mayaman to. Legit, parang mabubuhay to ng 5 generations, mayaman pa rin siya. Ganon siya kayaman. Naiwan niya yung wallet niya. Mayaman. Hindi ko man sinasabing alta, hindi ko man sinasabing elitista, pero hindi alam mamuhay sa kalye. Walang street smarts ba? Bata pa eh, nung time na yun. Naiwan yung wallet, gutom na gutom, hindi alam kung anong gagawin. Porito Perer, marunong sa kalye, lumapit sa akin, Dwayne, naiwan ko yung wallet ko, nagugutom na ako. Anong gagawin ko? Ang loko, 20 lang din ang pera. Ano ginawa ko? Ay, di, 40 naman. 40. Nahatid ko pa sa loton eh. Oo. Paghati kami nung araw, maisingit lang. Naghati po kami niyan, sa Mapua siya nag-aaral, magkikita kami sa LRT ng Loton ba yun? Oo. Abutan kami 40 pesos. UNAV. Tapos pag-aawayan namin yung padala. Kasi si mama nagpapadala sa LBC ng 125, may charge pala yung 125 pesos, 100 na lang. Hati pa kami. Mapua kasi siya nung tindetare, mo ko pala tayong mayaman. Oo, pero parang laki-laking scholarship lang tayo nun. Sa alala ko nun, nag-worry talaga siya. Hindi, tinawagan naman na niya yung driver niya. Sabi niya, padala man dito yung wallet ko. So, he'll be fine. He would be fine no matter what. Pero nung time yun, gutom na talaga siya. Anong ginawa ko? Sabi ko, tulungan kita pre. So, problema ko, 40 lang pera ko eh. Ako, nakakain na ako. Kanina okay pa ako. Pero medyo gutom na rin ako eh. Punta tayo dun sa may karinderya. Magturo-turo ka ng ulam dun. Sa isang kanin, 5 piso. Tig-isang ulam, 15. Student meal. Tinuruan ko mag-student meal. Nakakain. Hindi ko lang alam kung nasira yung sikmura later on. Pero, nabusog siya. If you think about it, yun nga, balik tayo dun sa sinabi ko kanina. Hindi lahat na nangangailangan ng tulong. Talagang kailangan ng tulong eh. Kailangan nila ng tulong at that moment. And they needed help badly. Kailangan ng immediate response. And you were there
ang ganda nun ang ganda sa pakiramdam na tumulong ka. Parang ano lang din yan, nabaha, 'di ba? Nakita mo nagfo-flail na siya sa tubig. Kaya mo siyang abutin, hindi ka tumulong. Iba yun. Anong tingin mo? Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Ako, gugutom na siya, may 40 ako, kaya ko siyang tulungan pero inignore ko siya, nagyosi na lang muna ako, for example, o nagsismoke pa ako. Hindi ko siya, kaibigan ko siya ngayon, kaibigan ko siya amongst many things because alam niya yung kartada ko bilang tao, tutulungan ko kung kailangan Ang ko. ganda nun, kartada bilang tao. Hindi yung kung ano yung kaya mong ibigay. Mm. Alam mo yung, habang nagkikwento ka, ang layo na natakbo na naman ng imagination ko.